My lolo is 91. Tahimik siyang tao ever since. Pero maalaga siya sa simpleng paraan. He would save the best part of the ulam for us, maglalabas ng monoblock chair kapag may bisita at sisiguraduhin may nakakain ka bago siya kumain. Ganun siya magmahal. Nung bata ako, lagi niya akong tinatawag sa buong pangalan ko. Hindi nickname, hindi shortcut, buong pangalan. Kahit maraming apo at pamangkin sa pamilya, hindi siya nalilito. Alam niya kung sino ang tahimik, sino ang pasaway, sino ang madaling gutumin, sino ang pagod, kahit hindi nagsasalita. Back then, normal lang iyon sa akin. Akala ko, ordinary lang na may matandang tao sa bahay na kabisado ka. Mga ilang taon na rin nang napansin naming may nakakalimutan na siya. Una, malit na bagay lang. Hahanapin ng salamin kahit suot niya. Tatanungin kung anong araw, tapos after a few minutes, tatanungin ulit. Minsan, uulitin ng isang kwento na kararating pa lang sa dulo. We brush it off at first. Sinasabi lang namin na matanda na kasi. Gusto naming paniwalaan na ganun lang kasimple. Pero dumating din sa point na hindi na siya simpleng makakalimutin. He would ask for people who had already passed away. Minsan akala niya nasa lumang bahay pa rin sila sa probinsya. Minsan titigil siya sa gitna ng sentence, then stare somewhere far away, parang may gustong kunin sa isip niya pero hindi niya maabot. Doon namin mas naramdaman na may unti-unting nawawala. Mahirap pala yung ganitong klase ng pagkawala kasi hindi siya isang bagsakan. Paunti-unti siya. May mga araw na malinaw siya, then may mga araw na parang malayo talaga siya. Kaya mahirap din tanggapin. Kapag uuwi siya isang umaga, iisipin mo baka hindi pa ganun kalala. Then pagdating ng hapon, hindi ka niya makilala. Hindi tuwid ang ganitong proseso. Hindi siya laging pababa in a clean way. Pabalik-balik siya, and that makes it harder. Ako ang isa sa mga apo na madalas bumisita, hindi dahil akong pinaka-close, pero siguro dahil mas kaya ng schedule ko. I try to drop by when I can. Sometimes I bring bread, fruits, or coffee for the adults in the house. Minsan wala naman akong dala. Umuupo lang ako sa tabi niya habang bukas ang TV. Madalas, hindi rin naman niya sinusundan ang palabas. Nandoon lang ang tunog. May panahon na hindi na niya ako kilala. I mean, literal na titingnan niya ako at itatanong kung sino ako. Sa unang beses na nangyari iyon, ngumiti pa ako. I introduced myself softly, sinabi kong apo niya ako, then tried to act normal. Pero pag-uwi ko, doon ko lang inamin sa sarili ko na nasaktan ako. Hindi naman dahil gusto kong gawing tungkol sa akin ang lahat. Alam kong siya ang mas nahihirapan. Pero masakit pa rin pala ma-forget ng isang taong naging bahagi ng buong childhood mo. There is something strange about introducing yourself to someone who used to know you without effort. Someone who knew what food you like, what time ka usually dumarating, at kung kailan ka tahimik dahil may iniisip ka. Dati, ako ang kilala niya. Tapos dumating sa point na kailangan kong sabihin ulit kung sino ako. After that, naging common na yun. Minsan kilala niya ako, minsan hindi. Minsan tatawagin niya ako sa pangalan ng tito ko. Minsan anak ang tawag niya sa akin. Hindi na namin siya kino-correct every time. We learn to stop forcing things. Hindi na ang goal ay maalala niya lahat. Ang goal na lang ay maging panatag siya, kumain siya ng maayos, at hindi siya matakot sa kalituhan ng paligid niya. Then, one afternoon, may nangyari na hindi ko makakalimutan. Ordinaryong araw lang yon. Tahimik ang bahay. Mababa ang volume ng TV. My mom was in the kitchen. May gumagalaw sa likod ng bahay, probably doing chores. Si Lolo nasa usual chair niya, near the window. Nakasando siya, may tuwalya sa balikat at mas halata na talaga ang edad sa katawan niya.
Yung dati niyang malakas na presence nandyan pa rin pero nasa mas marahang anyo na lang. Lumapit ako sa kanya at sinabi ko, "Lo, andito na ako." Tumingin siya sa akin, yung tingin na matagal, pamilyar na sa akin. Usually pagkatapos nun, magtatanong siya kung sino ako. Sanay na ako ron. Sanay na rin akong sumagot ng mahinahon. Kahit may konting kirot, I was already preparing myself for that. Pero imbes na magtanong, he said my name. Buong pangalan ko. Hindi malakas. Hindi dramatic. Hindi rin parang bigla niyang naalala. Parang normal lang. Parang iyon ang pinaka-natural na bagay sa mundo. He looked at me and said, "Oh Mark, nandiyan ka na pala." I froze. For a second, hindi ako nakasagot. Akala ko mali ang dinig ko. Then I asked softly, "Lo, kilala mo pa ako?" Tumingin siya sa akin na parang nagtaka pa sa tanong ko. Then he said, "Apo kita." Iyon lang. Hindi mahaba, hindi mabigat pakinggan kung ikukwento mo lang. Pero sa moment na yun, parang may bumalik sa dati, hindi ko maipaliwanag ng maayos. Hindi naman dahil akala ko gagaling na siya. Hindi naman ako umaasa sa miracle. Alam ko naman ang totoo. Alam ko na hindi straight path pabalik ang ganitong bagay. Pero for that brief moment, he knew me. Not as a face na madalas bumisita, not as a random younger person in the room. Apo kita. I was still in there somewhere. Umupo ako sa tabi niya at umiwas muna ng tingin kasi ayokong umiyak agad sa harap niya. I asked if kumain na siya. Sabi niya oo. I asked if gusto niya ng tinapay. Tumango siya. So pumunta ako sa kusina, nag-toast ng ilang slices, nilagyan ng konting butter, then dinala ko pabalik sa kanya. Pag-abot ko ng plato, nag-thank you siya in the same calm tone he used to have before. Habang kumakain siya, nagtanong siya kung trabaho ko raw ba yun that day. Simpleng tanong lang, pero ang bigat ng dating sa akin kasi it sounded like him. He started telling an old story tungkol sa trabaho niya noon, kung paano siya naglalakad para makatipid sa pamasahe. Ilang beses ko nang narinig ang kwentong yon. Maybe even that same month. Pero pinakinggan ko ulit ng buo. Hindi dahil nagpapanggap akong first time ko narinig, kundi dahil naisip ko na iyon ang kaya niyang hawakan that afternoon. At may dignity din sa pakikinig nang hindi mo ginagawang burden ang pag-uulit. That clear moment lasted maybe 20 minutes. Maybe less. Hindi ko na binilang. Ayoko siyang gawing test. Ayoko i-measure kung gaano siya patagal naging okay. Sapat nang nangyari siya. Then, after some time, tumingin siya sa akin at tinanong, "Saan ka nga uli nakatira?" And just like that, nag-shift ulit ang moment. Hindi nasira. Hindi rin nabura. Nandiba lang. Doon ko mas naintindihan na may mga klase ng lungkot na may kasamang pasasalamat. I was grateful and hurt at the same time. He found me, then drifted again. He remembered, then the thread loosened. At wala kang choice kundi tanggapin pareho. Pag-uwi ko that night, sinabi ko kay mama. Natahimik siya habang may ginagawa sa kusina. My sister got quiet too. I messaged one of my cousins and ang sagot niya lang, "Ang sakit pero ang ganda." Tama siya. There are moments that do not fix anything, pero may naibibigay silang lakas na hindi mo mahanap sa ibang paraan. Hindi ito miracle story. Gusto kong maging honest doon. Hindi naman biglang naging malinaw ulit lahat after that. May mga araw pa rin hindi niya ako kilala. May mga araw na mas tahimik siya kaysa dati. May mga araw na hahanapin niya ang mga taong matagal lang wala. Nandun pa rin ang pagkawala. Nandun pa rin ang grief. Hindi nagbago iyon, pero may nabago sa pagtingin ko. Dati, ang iniisip ko lang ay baka tuluyan na niya akong makalimutan. Ngayon, naiisip ko na kahit paano, kahit paminsan-minsan, nandoon pa rin ako sa loob ng mga natitira niyang alaala. Maybe not
in a full and complete way. Maybe not every visit, pero nandun pa rin. At minsan, sapat na pala yun para magpatuloy. I also started thinking about how many years he remembered me so easily. Nung bata ako, hindi ko naman pinapansin yun. Natural lang. Pero ngayong tumatanda na rin ako, mas naiintindihan ko na being remembered is also a form of love. Yung alam ng isang tao ang pangalan mo, ugali mo, maliliit mong preference, at ang paraan mo ng pananahimik. Those things seem ordinary until they start slipping away. So now, I visit when I can. I sit beside him even on days na walang maayos na usapan. I answer repeated questions. I let him tell old stories. Minsan music helps, so pinapatugtog namin ng mga kantang kilala niya. Minsan sasabay siya ng mahina. Minsan wala lang. We take what we can get. I think yun lang talaga ang gusto kong sabihin dito. Not every big emotional moment looks big from the outside. Minsan, ang pinaka-importanting bagay ay isang matandang lalaki na pagod na ang isip. Then for one brief afternoon, he looks at you and says your name like he never forgot it. Hindi ko alam kung maulit pa yun. Maybe yes, maybe no. Hindi ko na rin gustong makipag-negotiate sa oras. I just want to keep that moment with me. Kasi kung dumating man ng araw na hindi na niya talaga ako maaalala, may isang hapon pa rin ako maaalala ng malinaw. Yung tumingin siya sa akin at sinabi, "Oh Mark, nandiyan ka na pala." At sa akin, sapat na muna yun. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.